Ang kabias ng Greek ay ang una sa nagpatanyag sa kabias ng klasikal. Ang Greece ay nasa timog na dulo ng Balkan Peninsula sa timog silangang Europa. Mabundok ang Greece kung kaya ang nabuong kabias na nito ay pawang watak-watak na mga lungsod-estado o yung tinatawag na city-state. Ang klima ng Greece ay angkop sa pagtatanim ng ubas, olive, trigo at barley. Liko-liko ang baybaying dagat ng Greece at marami itong magagandang daungan. Sa videong ito ay ating pag-uusapan ang kabias ng Gresya at ang kanilang mga pamana. Ang panahong Hellenic. Ang tawag ng mga Greek sa kanilang sarili ay mga Hellenes. Ito ay hango sa salitang Hellas na tumutukoy sa kabuang lupain ng sinaunang Greece. Ang hudyat ng simula ng pamamayagpag ng kanilang kabiasnan ay ang unang pagtatanghal ng paligsahan ng mga laro bilang parangal kay Zeus. Ang sinaunang Olympics ng mga Greeks ang nagsilbing inspirasyon sa makabagong Olympic Games na nagsimula noong 1896. Ang polis. Ang tawag sa mga unang pamayanan sa Greece ay polis. Ang mga polis ay ang mga lungsod-estado o city-state. Tinatawag itong lungsod-estado dahil malaya at may sariling pamahalaan ang bawat isang polis. At ang pamumuhay ng mga tao rito ay nakasentro sa isang lungsod. Ang gitna ng lungsod ay isang bukas na lugar kung saan maaaring magtinda o magtipon-tipon ang mga tao. Ang tawag dito ay agora. Hindi naglaon dalawang malakas na lungsod-estado ang naging tanyag, ang Athens at ang Sparta. Naging sentro ng kalakalan at kultura sa Greece ang Athens, samantalang sinakop ng Sparta ang mga karatig na rehiyon nito. Pinuwersa nito ang mga nasakop na lupain na manilbihan bilang helot o helyot o nangangahulugang trabahador sa bukid. Mula 1594 BCE, pinalawig ni Solon, Pisistratus, Cleitenes ang pamahalaan ng nakararami o yung tinatawag na demokrasya. Direct democracy ang ipinatupad ng Athens dahil tuwirang nakibahagi ang mga mamamayan sa pamamahala. Subalit hindi kabahagi sa demokrasya ng Athens ang mga babae at mga banyaga. Sparta, isang mandirigmang polis. Kaiba naman ang mga pangyayari sa Sparta. Nanatili itong isang oligarkiya at isang estadong militar. Ang pangunahing layunin ng Sparta ay lumikha ng magagaling na mga sundalo. Lahat ng mahihinang bata o yaong may kapansanan ay pinapatay. Tanging ang mga malalakas at malulusog lamang ang pinapayagang mabuhay. Ang banta ng Persia. Hangarin ng Persia na palawakin ang imperyo nito sa kanluran. Noong 546 BCE, sinalakay ni Cyrus the Great ang Lydia sa Asia Minor. Ipinagpatuloy ito ni Darius I, ang nagmana sa trono ni Cyrus the Great, at ang hangarin nito na masakop ang ilang lugar sa kanlurang bahagi ng daigdig. Digmaang Grego-Persia. Ito ay naganap sa pagitan ng 499 hanggang 479 BCE. Ang unang pagsalakay ng Persia sa Greece ay naganap noong 490 BCE sa ilalim ni Darius. Tinawid ng plota ng Persia ang Aegean Sea at bumaba sa Marathon, isang kapatagan sa hilagang silangan ng Athens. Tinalo ng 10,000 puwersa ng Athens ang humigit kumulang na 25,000 na puwersa ng Persia. Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Nahirapang iwasan ng malaking barko ni Xerxes ang maliliit na barko ng Athens na pilit na binabangga ng mga ito hanggang sa mabutas. Isa-isang lumubog ang plota ng Persia. At dito nabigong masakop ng Persia ang kabiasnan ng Greece. Panahon ni Pericles. Pinuno ng Athens si Pericles mula 461 hanggang 429 BCE. Nang ibabaw ang kanyang impluwensya sa buhay ng Athens sa loob ng 32 taon
kung kaya ang panahong ito ay tinatawag na panahon ni Pericles. Naniniwala si Pericles na nararapat ang partisipasyon ng mga mamamayan sa pamahalaan. Namayagpag ang demokrasya sa Athens sa panahon ni Pericles. Pinaganda rin niya ang Athens sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga magagandang gusali. Isa na rito ay ang Parthenon, ang digmaang Peloponnesian. Sinakop ni Pericles ang pagbubuklod ng mga lungsod-estado sa isang malawak na federasyon na tinatawag na Delian League. Ginamit ng Athens ang mga salapi ng Delian League sa pagpapatatag o pagpapalakas ng mga plota o fleet at pagpapatayo ng mga magagandang gusali. Sa pagiging imperyo ng Athens, nangamba ang ibang mga lungsod-estado. Nagsama-sama ang mga lungsod-estado sa Peloponnesus at itinatag ang Peloponnesian League upang labanan ang Athens. Kasapi nito ang Sparta, Argos, Corinth, Delphi, Thebes, at ang Chaeronea. Imperyong Macedonian taong 336 hanggang 263 BCE. Hinangad ni Philip, hari ng Macedonia, na pag-isahin ang mga lungsod-estado sa Greece sa ilalim ng kanyang pamamahala. Upang matupad ang kanyang hangarin, bumuo siya ng isang hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng pakikipagdigma. Bilang pagtatanggol sa kanilang kalayaan, sinalakay ng magkasanib na puwersa ng Athens at ng Thebes ang Macedonia noong 338 BCE. Madaling tinalo ni Philip ang hukbo ng dalawang lungsod-estado. Pananampalataya. Ang tradisyonal na pananampalataya sa Greece ay ang pagsamba sa iba't ibang Diyos sa pangunguna ni Zeus. Sunod dito ay si Hera, ang diyosa ng pag-aasawa. Si Hestia, ang diyosa ng mga puso. Hephaestus, Diyos ng apoy, bakal at pagpapanday. Hades, Diyos ng underworld at ng mga patay. Poseidon, Diyos ng karagatan. Apollo, Diyos ng araw. Aphrodite, Diyos ng pag-ibig. Ares, Diyos ng digmaan. Artemis, Diyosa ng buwan, pangangaso at panganganak. Athena, Diyosa ng karunungan, digmaan at tagumpay. Demeter, Diyosa ng butil at ng ani. Dionysius, Diyos ng alak at ng ubas. At si Hermes, tagapaghatid balita ng mga Diyos. Arkitektura. Layunin ng arkitektura ng Greek na parangalan ang mga Diyos. Ang pinakamagandang gusali na naitayo ng mga Greek ay ang mga templo. Ang mga ito ay gawa sa marmol na karaniwang kulay puti. Isa sa pinakatanyag na templo ng Greek ay ang Parthenon na itinayo sa pagitan ng 447 BCE at 432 BCE. Eskultura. Hangad ng mga eskultor ng Greece na lumikha ng mga figura na ganap sa eksakto ang hubog. Ang mga muka ay hindi nagpapakita ng galit o pagtawa, tanging katiwasayan lamang ang makikita. Pagpipinta. Ipinapakita ng mga Greek ang kanilang kahusayan sa pagpipinta sa magaganda nilang palayok. Ang karaniwang disenyo nito ay pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkanta, pagsasayaw, pagtugtog ng instrumentong pangmusika, pagligo at iba pa. Dula at panitikan. Ang drama ay isang uri ng palabas sa entablado. Ito ay bahagi ng mga ritual sa pista alay kay Dionysius, ang Diyos ng alak. Ang drama ay itinatanghal sa mga teatro kung saan ang mga manonood ay nakaupo sa mga upuang bato na walang sandalan. Ang tragedy ay isang uri ng drama na naglalarawan ng pagbagsak ng mga tao dahil sa pagiging mapagmataas o mapagmalaki nito. Ang comedy ay isa pang uri ng drama na karaniwang ukol sa politika na inilalahad sa nakakatawang pamamaraan. Naging tanyag din ang mga Greek sa larangan ng tula. Sumulat si Pindar ng mga tula alay sa mga nagwagi sa mga palaro sa Olympia.
Ang mga kwento ng mga labanan ay pinagsasama-sama at hinabi sa mga epiko o tinatawag na epic. Mahabang tula na naglalarawan ng mga ginawa ng mga bayani. Pilosopiya. Ang tatlong pinakamagagaling na pilosopo ng kabias ng Greek ay sina Socrates, Plato at Aristotle. Ayon kay Socrates, the unexamined life is not worth living. Si Plato ang nagsulat ng akdang The Republic. Dito inilarawan niya ang isang ideal na estado. Sa paniniwala niya, tanging mga pilosopo lamang ang maaaring maging matalino at magaling na pinuno. Pinag-aralan naman ni Aristotle ang mga hayop, halaman, astronomiya at pisika. Sa larangan naman ng pagsusulat ng kasaysayan, ang salitang history ay unang ginamit ni Herodotus nang sinulat niya noong 440 BCE ang History of the Persian Wars bilang isang ulat ng mga kaganapan sa digmaan ng Greece at Persia. Si Herodotus ay kinikilala ngayon bilang ama ng kasaysayan. Agham. Tinansya naman ni Archimedes ang paraan ng pagsukat ng circumference ng isang bilog. Natuklasan din niya ang prinsipyo ng specific gravity. Si Euclid naman ang kinikilalang ama ng geometry. Si Aristarchus naman ang nakatuklas na umiikot ang daigdig sa araw habang umiikot ito sa sarili niyang axis. Nakagawa si Eratosthenes ng halos tumpak na tansya ng circumference ng daigdig. At ang huli, sa larangan ng medisina, itinatag ni Hippocrates ang isang paaralan para sa pag-aaral ng medisina. Gumamit siya ng mga siyentipikong pamamaraan sa pagkilala at paggagamot ng sakit. Ayon kay Hippocrates, ang bawat sakit ay may likas na sanhi. Ang kaalaman tungkol sa katawan ay pinaunlad ni Herophilus, ang ama ng anatomy, at Erasistratus, ang ama ng physiology. Sa videong ito ay pinakita namin ang ilang mga impormasyon patungkol sa dalawang yugto ng kabiasnan ng Greek. Kung meron kayong karagdagang kaalaman o paksang gustong pag-usapan, malaya nyo lamang itong ilagay sa comment section. Maraming salamat!